Palagi ka bang nagpapaputok? Yung literal na higit 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. At kung every time na lang na naisipan mo ay nagpapaputok ka? Siyempre, alam ko magtatanong ka, ano nga bang epekto kapag madalas? Pero siyempre, bago yan, alam naman natin, sa isang lalaki, ang ejaculation, it's a vital process. Para saan? Para sa reproduction. At ishare ko na lang din na ang mga kalalakihan ay hindi nauubusan ng similya. You heard it right. Yes po, ang mga kalalakihan ay may tinatawag na spermatogenesis. Patuloy po ang paggawa nito ng kanyang tamod. At sa paggawa ng kanilang tamod, syempre, meron din po silang tinatawag na imbakan. Opo, at ito yung mga lumalabas every time po na nag-ejaculate o nagre-release ng similya si Seth. Yung imbakan pong yan ay tinatawag na epididymis. Matatagpuan po yan sa bayag. Kapag imbak, inaabot po ito ng 2 to 14 days para maging mature ang isang sperm cell. Ngayon, kapag parati po kayo nagpapalabas, yes, may epekto po ito parehas sa quality and quantity ng inyong tamod. So kapag parati kang nagpapalabas ng inyong similya, madalas higit 3 times a day sa isang araw, syempre ang epekto temporary lang ito decrease ng bilang ng inyong tamod. Yes po, temporarily. Kasi bakit? Patuloy naman po kasi itong gumagawa every second. Just imagine, 1,500 sperms per second. Wow, milyonaryo talaga mga kalalakihan. Next, pangalawang epekto, mapapagod ka. So, syempre, nag-release ka. At ang pag-release kasi ay ginagamitan ng energy yan, mga madam and sir. So, kung too short yung period ng time ng pag-release ninyo, definitely hindi pa nakaka-adjust ang inyong katawan, magre-release ulit kayo ng panibago. Ang epekto, physical exhaustion. Pangatlo, less na yung sensitivity niyan. Dito na po pumapasok kasi yung tinatawag na death grip syndrome. Ngayon, kung madalas ang inyong pag-ejaculate, definitely tataas po kasi yung inyong level ng inyong enjoyment, okay? Ng inyong pleasure sa inyong ari. So, kapag mas mataas, manggigigil ka. So, ibig sabihin, tataas ng tataas yung inyong kagustuhan para ma-meet mo yung orgasm na tinatawag. Definitely, yung sensitivity, babagsak. But take note of this, hindi po ibig sabihin na bumagsak ang sensation o mababa na yung sensitivity ng ari ng lalaki ay wala na. Hindi po ito ganun. Mababa lang po ang kanyang sensation or yung sensitivity. Okay? Bakit? Kasi mataas na po yung pleasure na inyong hinahanap. Mas mahihirapan po kayo lalo na kapag ito ay naging partnered sex na. Bakit? Kasi mas malakas po ang mariyang palad compare sa vaginal muscles. So, ibig sabihin, yung pleasure na hinahanap mo doon sa inyong mariyang palad ay baka hindi kayang ibigay ng vaginal muscles compared po sa inyong mariyang palad. Ngayon, masama po ba ang excessive ejaculation? Actually, mga madam and sir, as long as gumagawa po kayo ng inyong ADL or yung activities of daily living, nakakapaglaba kayo, nakakapaghugas, nakakapagkausap pa rin po kayo sa inyong misis, nagagawa nyo pa rin ang makipag-socialize, okay? It's normal. Okay po yan. But, the thing is, kung hindi na po kayo nakakagawa ng mga ADL, even maglaba, magluto, okay? Hindi nyo na kinakausap ang mga tao dyan sa bahay ninyo. Lagi lang po kayo nakakulong. Doon na po tayo nagkakaroon ng problema. So, kung nakaka-experience po kayo nang nahihirapan na po kayo sa inyong sitwasyon, mas mainam po magpakonsulta sa inyong mga doktor para ma-refer din po kayo sa kanyang mga therapist.